Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating bansa, ang unang linggo ng Kwaresma ay pambansang araw ng mga migrante. Ipagdasal at pagnilayan natin ang kalagayan ng milyon-milyong mga manggagawa sa ibayong dagat, 10 ng kanilang mga pamilya. Upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal, mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bunga ninyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin nyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan. Nang makapunta sila sa Ehipto, upang doon makapamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya maging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehiptyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa iyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dinggin niyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kahapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong makapangyarihan, nakakilakilabot na gawa ng mga kababalaghan. Inalis nyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming pananim sa lupaing binigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga mahihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang mga maraming anghel
silang susubaybay. Kahit saan ako'y ikay maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka. Silang magtataas nang hindi masasaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pagkat siya'y tumatawag, laging handa ako na siya'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay susukluhuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong mga puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos
ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito. Wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. O ngayon po ay unang linggo ng Kwaresma o Lent. Kwaresma, 40 days. Yung atin pong, yung paanyaya sa atin ng ating liturhiya, ng ating pagdiriwang, ay magkaroon din tayo ng 40 days na pagninilay, 40 days na pag-aayuno, 40 days ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung paanong si Kristo sa ating Ebanghelyo ay dinala sa ilang at doon ay 40 araw na tinukso-tukso ng Diablo. Yung Diablo pala, no? Nakakasama pa rin o sumasama din kay Jesus. Kasi sabi nga, dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa disyerto, sa ilang, kung saan wala lahat. Ang mayroon lang, siya at ang Diyos. Pero, dumating ang demonyo. Kasi mayroong isang napakalaking desisyon na kailangan gawin si Jesus. At nangangailangan ito ng malalim na pag-iisip o pagninilay. So, kung titingnan natin, ang demonyo pala, sumasama din o dumidikit din kay Jesus.
So, ang demonyo pala, nandiyan dyan sa tabi mo. Hindi dito sa loob. Tingnan nyo nga yung tabi ninyo. Tingnan nyo nga. Hindi nga lang natin napapansin kasi iba na rin yung itsura ng demonyo eh. Naka-face mask na rin eh. Di ba? Parang kasi sa pelikula, di ba? Parang sa pelikula kapag yung demonyo, hindi makakapasok ng simbahan yan, di ba? No? Sa pelikula, mayroong shield. Pero mali eh. Kung titingnan natin, di ba? At susuriin natin ng mabuti, si Kristo nga hindi pinalagpas eh. Si Kristo laging binubulungan. Habang siya ay nagdarasal, habang siya ay nagugutom, andon, tinukso-tukso, di ba malinaw eh. Pag binabasa mo yung Biblia, malinaw. Doon, 40 araw din siyang tinukso-tukso, hindi siya tinantanan. Tinukso siya sa lahat ng paraan. Hindi nga lang nagpatukso si Jesus. Hindi nga lang siya bumigay. Ang tukso, reality check. Totoo ang tukso. Pero wag na wag mong isisisi sa tukso kung bakit ka natukso. Kasi laging mayroong desisyon. Laging mayroong choice. Bibigay ka ba o hindi? Kaya kapag natukso ka, huwag ka nang mag-deny. Huwag mo na rin i-justify, natukso lang ako eh. Di ba ganun, no? Natukso lang ako eh. Marupok. Tanggapin mo na. Bumigay ka eh. Kasi lalong lalala, magkakaproblema kapag dininay mo pa o naghanap ka pa ng iba na masisisi. Ikaw yan. Naranasan nyo na bang matukso? Pumalakpak nga yung naranasan ng matukso. Ang galing nyo naman. Lahat kayo manunukso? Kayo ang nanunukso kung ganon? Ayun ang problema. Hindi mo alam, tinutukso ka ng demonyo para manukso. O po pwedeng, ikaw ang ginagamit ng demonyo para tuksuhin yung isang tao na kailangan tuksuhin. No, ang demonyo, manunukso yan. Ang dyablo, manunukso yan. At aalamin niya ang iyong kahinaan. At kung kailan ka mahina sa palagay niya, mahina ka, doon siya papasok. Kaya dapat alam natin din kung ano ang ating mga kahinaan. Alamin mo, hindi pwedeng susunga-sunga ka. Kasi ang demonyo, nag-iisip yan, matalino yan. Sige, tingnan natin, no? Baka dito sa tatlong ito, kasi magpasa hanggang ngayon naman, ito ang ginagamit, estilo na ng dyablo. No, nagamitin itong tatlong ito dahil ito yung pangangailangan natin. Ano yung unang tukso? Pagkain. Sabi ng demonyo, napansin niya, siguro narinig niya, di ba pag yung gutom, di ba pag yung taong gutom, yung brr, brr, yung tiyan, di ba no? Naranasan niyo na bang magutom? O hindi pa? Try niyo rin kasing tumigil sa pagkain, no?
para marinig nyo naman yung nag-aalburuto na yung tiyan mo. Narinig ng demonyo yung tiyan. Uy, pagkakataon ko na ito, nagugutom si Jesus. Sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi po, ang tuksong ito ay yung pleasure, yung masarap sa laman, masarap sa katawan. Kaya kung meron kang kahinaan, pangangailangan sa katawan, po pwedeng damit, jewelries, pagkain, at maging sa sex, pupuntiryahin ka niyan. Ay, ito, madali ito. Nangangailangan ito ng haplos, ng tender loving care. Sakto, nasa abroad ang asawa. Sakto, wala ang asawa dito. Nakatunganga ka pa. Biglang may, ching! Hi! Sino kaya ito? Check ng profile. Uy, maganda. Maganda ang profile. Hindi mo naman alam, hindi pala niya picture. Huwag kayo basta-basta na naniniwala sa mga picture. Alam mo naman ang mga cellphone ngayon, may filter. Iyon. Hello. Kamusta? Sasagutin ko ba o hindi? Nalulungkot ka. Lalo pa, naghahanap ka ng makakausap, nade-depress ka, naku, nagkaka-anxiety ka. Yan na. So mag-isip mabuti. Pangalawa, bukod sa pleasure, ang isa sa pinakamatingkad ngayon, maraming maraming tao ang gusto na magkaroon ng kapangyarihan, power. Di ba ang sabi? Bibigay ko sa iyo lahat ng kaharian. Lahat ng panunungkulan dyan, ibibigay ko sa iyo. You will be in control. Kung ako lang sasambahin mo, yun, bibigay ko sa iyo. Power. Yung control. Gusto mong maging malaya. Gusto mong magkaroon ng freedom. Kaya ngayon, di ba, no? Ang daming nag-aagawan sa mga posisyon na available ngayon. Gagawin ng lahat, mumurahin, magsisiraan, para lamang sa kapangyarihan. Sasabihin nyo, hindi naman ako dyan, Father. Tingnan mo ugali mo. Kung paano ka nagiging demanding, abusive, kung paano mo kinokontrol ang mga tao sa paligid mo. Pangatlo, ang sabi, magpatihulog ka kasi iingatan ka ng mga anghel. Hindi ka masasaktan. Ano to? Pwedeng sa Ingles, prestige. Gusto mong sumikat. Gusto mong makilala. Kaya lahat, papampam. Lahat na lang pinopost. Para lang lahat naka-broadcast. Kapag may likes, tuwang-tuwa ka. Kapag walang nagla-like, nalulungkot ka. Kasi gusto mo ngang sumikat. Kaya lahat na lang, magbabra ka para mapansin ka sa social media. Kung ano-ano na lang. Alamin natin, saan tayo may pangangailangan. Kasi kung diyan,
aalamin ng demonyo yan, at dyan tayo titirahin. Wala pang kasalanan kapag hindi ka bumibigay. Ang isang mabisang panlaban sa tukso ay salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na dapat mayroong kang proteksyon. Yung salita ng Diyos, mabisang panlaban sa tukso. Kaya kung nandyan na ang tukso, magdasal ka. Kung nandyan na ang tukso, lumayo ka. Bakit kailangan mong lumayo? Kasi dahil sa tukso, di ba ang sabi po, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, layuan mo ako. Gusto nyo bang lumayo talaga ang tukso? Papalakpak-palakpak pa kayo dyan, sarap yung pektosan. Ang sinasabi, lumayo ka. Hindi ka lumalayo. Ini-entertain mo pa. Naku-curious ka pa. Sa mga kabataan na naririto, yung mga porn, nandyan lang yan sa social media. Kung hindi mo papasukin, hindi mo makikita yan. Paarte-arte pa kayo, sabihin niya pa, natukso lang ako. Eh maya't maya ka naman, bukas, balik ka ng balik. Kasalanan ba ng katabi mo kung maganda yan? Subukan mo, tanggalin mo yung face mask. Kasalanan ba ng alak? Naalak siya? Nagsasalita ba yung alak? Ay, tinatawag ako. Ang tukso, nagiging kasalanan kapag bumigay ka. Kapag nagpatukso ka sa mga pangako niya na makakalimot ka, na magiging masaya ka, na magiging okay ka, mag-isip-isip ka muna ng mabuti bago ka pumayag. Bago ka mag-like, share, and subscribe. Hayaan mo lang siya dyan. Kailangan ikaw magpakatatag ka. Protektahan mo ang iyong sarili ng mga salita ng Diyos para kung mayroong tukso, kahit maghubad pa yan dyan, walang mangyayari dyan kung hindi ka papayag. Malinaw ba yun? Uy, na naman kayo eh. Tinutokso na kayo dyan. Matulog ka. Pumikit ka. Ngayon, tinutokso na kayo dyan. Buksan mo cellphone mo, Dali, may latest ngayon, Mare, may latest. Nagsisimba ka eh. Kasi gusto mo lang, gusto kong magdasal, gusto kong magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya. Ayaw ng demonyo na magpasalamat ka. Kaya, nagbabibrate. Sinilent mo nga, nagbabibrate naman. Tandaan nyo, ang demonyo, sasamahan ka kahit saan ka magpunta. Tutoksuin ka. Hanggang tukso lang yan. Tandaan mo ha, hanggang tukso lang yan. Hindi ka niyan pwedeng galawin. Hanggang tukso lang yan. Alam ng demonyo yan. May limit, yung kanyang paglapit sa atin. Puro salita lang yan. Bully lang yan. Pero pag pinatulan mo, panalo siya, talo ka. Kaya sana po, sa halimbawa na ipinapakita
ng Poong Jesus Nazareno sa atin, kakayanin natin ang bawat tukso na lumalapit sa atin sa tulong ng Poong Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na tinukso sa disyerto. Sa tuwing sila'y nasa bingit na pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang naglalayon ng ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Pilipinong migrante, huwag nawa silang tumalikod. Pagkos, itaguyod nawa nila ang kanilang kulturang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap kami sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for
Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagitan ng krus, ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisay